So eto na nga mga sangkay, pinag-uusapan na po ngayon itong the big one sa Pilipinas matapos po humarap ng matinding pinsala at yanigin po ang Taiwan mga sangkay. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ito na nga mga sangkay, maghahatid po ako sa inyo ngayon ng isang mahalagang impormasyon para po, syempre, hindi po tayo magkagulatan kung mangyayari man ito, mga sangkay. But anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ito po, kung nanonood kayo dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba, okay? So, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.19 million subscribers na po tayo. Padami po tayo ng padami. So, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang dapat mong gagawin. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo rin po yung ating Facebook page. Papalugi ba kayo dyan sa Facebook? So, eto nga, guys. No? Ito yung balita ngayon. Ayan. Magnitude 7.2 na lindol. Okay? Pagyanig, mga sangkay, tumama doon po sa Taiwan. Pwede daw pong sulyap sa epekto ng paggalaw ng West Valley Fault sa Pilipinas. So, ang tanong kasi dito, kung titingnan po kasi natin yung mapa, ang Taiwan na paggigitnaan po yan ng Japan, China, Pilipinas. Ang lapit lamang po ng Taiwan sa Pilipinas. So, malaki po ang posibilidad. Ayon po sa iba ng mga naririnig natin, mga sangkay. Pero, gusto ko rin po malaman mula po mismo sa mga eksperto na pwede bang mangyari, mga sangkay, na at any moment, maganap po itong the big one sa Pilipinas dahil sa paggalaw po ng kalupaan doon sa Taiwan. Sobrang lapit lang po kasi. Maaapektuhan ba itong tinatawag na West Valley Fault? Para po kasi sa inyong kaalaman, ng Pilipinas po ay may pinangangambahang tinatawag na the big one. Na at any moment, pwede mangyari. At ayon nga po sa mga expert, mga sangkay, ito daw po ay hinog na. Aktibo daw po ito ng sobra. Ngayon, ang nakikita kong dahilan kung bakit sa sobrang tagal na pong pinag-uusapan ito hindi nangyayari, it is because of the Filipinos who are praying for our country. Okay? Dahil po yun sa maraming mga Pilipino na nagpe-pray sa ating bansa na hindi mangyari ito, mga sangkay. Pinoproteksyonan po tayo ng ating Panginoon. Pero ito na, mga sangkay, tingnan po natin. Gagalaw din ba itong West Valley Fault? Magkakaroon din ba ng matinding paggalaw ng kalupaan, mga sangkay, na pwedeng humantong sa the big one dito sa ating bansa dahil sa nangyari sa Taiwan? Ito po. Pwedeng magsilbing sulyap sa the big one ng Pilipinas ang epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Sulyap. So, anong ibig sabihin nun? Mas matindi pa nga ang inaasahang lakas na aabot sa magnitude 8 o higit pa, ayon po yan sa PHIVOLCS. My goodness. Ayon po sa PHIVOLCS, aabot pa raw. Sa Pilipinas to, Kung sa Taiwan, alam nyo, ito na lang mga sangkay, bigyan ko lang kayo ng ideya. Sa Taiwan, alam nyo ba, pinaghandaan po nila ng ilang dekada na itong lindol. Yung tumama ngayon, mga sangkay, sa kanila, matagal po nilang pinaghandaan. Kaya, makikita nyo, mga sangkay, ang pinsala ay hindi gaano. Yung mga building nila, sinunod po kung ano po yung tinatawag na code ng pagpapatayo ng pundasyon ng isang building. Kaya makikita po natin, may mga building na nakatagilid lang, hindi po talaga bumagsak. Bakit? Nasunod po nila kung anong sinasabi ng kanilang pamahalaan. So dito sa Pilipinas, itong the big one, mga sangkay, kung tatama, aabutin pa raw sa 8 magnitude. My goodness. Kaya pag-igihan po talaga natin yung pananalangin natin. At yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Ang lindol sa Taiwan may kaugnayan daw sa paggalaw ng Philippine Sea Plate, sabi ng PHIVOLCS. Uy, may kaugnayan. So ano yun? Ang Philippine Sea Plate naman, ang Eurasian Plate sa Taiwan, nagbubungguan. So, we would expect earthquakes from time to time. Ang Philippine Sea Plate gumagalaw ng So ibig sabihin, pwedeng gumalaw at any moment dito sa bansa natin.
itong mga linya ng mga fault line sa ating bansa. na sentimetro kada taon. Kaya nangyaring lindol sa Taiwan dahil hindi na kailangan ng fault sa Taiwan ang pressure. Kapareho sa sitwasyon sa Pilipinas. The Philippine archipelago is actually compressed on both sides by the Eurasian plate and the Philippine Sea plate. Pero yung Eurasian plate almost immobile. Ang malakas na motion will be the Philippine Sea plate. So we're being pushed towards the northwest. Ganito kalakas ang pag-uga sa lindol na tumama sa Taiwan. Sa magnitude 7.2, mahirap nang tumayo. Kaya kailangang humawak at manatili sa kinaroroonan. Yun yung sa Taiwan, 7.2 yun, mga sangkay. Sa atin, inaasahang magnitude 8. May gulay. Tapos, titingnan pa natin yung mga pinagawang building sa Pilipinas. Alam po natin na hindi po sinusunod talaga yung pagpatayo ng tamang pundasyon. Sa Japan, mga sangkay, pag gumalaw po yung kalupaan, alam nyo, makikita nyo. I-search nyo na lang sa Google or YouTube. Makikita nyo yung kanilang mga building. Sumasabay lang po. Kung ano yung sayaw ng paggalaw ng lupa, sumasabay lamang po yung building nila. Bakit? Yun na po yung disenyo. Kung may napipinsala man mga sangkay, hindi gaano. Sa ating bansa, marami pong nagpapatay ng building na hindi po talaga sinusunod yung tamang proseso na standard mga sangkay. At sundin ang duck, cover, and hold. At kapag natapos sa pag-uga, tsaka lang maingat na lumabas ng gusali. Minsan pa naman pag mga ganyan, hindi na po nasusunod, di ba? Pagka ando na yung actual. Ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan ang sinasabing potensyal na lakas ng pinangangambahang The Big One sa Metro Manila My goodness. kapag gumalaw ang West Valley Fault. Sa pagtayo ng PhilVolks, MMDA at JICA, aabot sa 34,000 katao ang posibleng mamatay. Yan o, tingnan nyo. Kapag tumama mga sangkay, ito pa lang 7.2 magnitude pa lamang po yan Yun yung kanilang pinagbabasihan muna. Pero sinasabi po nila na magnitude 8. Pero tingnan nyo mga sangkay, 34,000 mawawala sa mabubura. 114,000. 170,000 na mga bahay naman mabihira. Kaya pagigihan po talaga natin yung pananalangin para po sa ating bansa. Nako, delikado ito. Sa Metro Manila kung mangyari ito. 114,000 ang posibleng masaktan at 170,000 na kabahayan ang posibleng gumuho. Patuloy naman daw ang assessment ng PhilVolks sa Metro Davao at Metro Cebu sa posibleng maging impact ng ganito kalakas na lindol. Lalo pat may mga malalapit na fault line sa mga lugar na ito. At taon-taon, padami ng padami ang mga matataas na gusali at lumalaki ang populasyon sa mga lugar na ito. Correct, mga sangkay, di ba? So yung pressure daw po ng mga fault line tumitindi. Yun daw ang nangyari sa Taiwan. Pero ang Taiwan kasi, nakapag-ready po talaga sila. Hindi po tulad sa atin mga sangkay na, alam nyo, ready tayo pagdating sa isipan lang. Kumbaga, na mind condition na tayo na may possibility na mangyayari po itong The Big One at any moment. But when it comes to preparedness ng mga pinatayo mga gusali o kung ano pa mga sangkay, hindi po tayo ganun ka-ready. Bakit? Marami pong hindi sumusunod. Pero sabi ng PhilVolks, may mas malalakas na lindol daw na pwedeng mangyari sa Pilipinas. For example, the Philippine Trench here in Samar, it's capable of Samar? Saan ba? Saan? Wait lang. Pambira. Taga doon ako Mangyari sa Pilipinas. For example, At taon-taon, padami ng padami ang mga matataas na gusali at lumalaki ang populasyon sa mga lugar na ito. Pero sabi ng PhilVolks, may mas malalakas na lindol daw na pwedeng mangyari sa Pilipinas. for example, the Philippine Trench here in Samar, it's capable Samar? of generating 8.1 event. And when that happens, pwedeng mag-generate ng tsunamis as high as 10 meters. Dito naman sa Manila Trench, pwede rin siyang mag-generate ng 8.3 earthquake. Grabe. May gulay. Ang problema, dahil malapit sa mga baybayin ng bansa, 5 minuto lang daw pagkatapos ng lindol,
Darating na ang rumaragasang tsunami, kaya wala ng oras para makapagbabala pa ang T-Box. Nako po. Ano to? Parang sa movie lang mga sangkay. Kaya mahalagang tandaan ng mga nakatira malapit sa dagat ang shake, drop at roar. When there is a strong shaking na halos hindi ka na makagalaw or hindi ka na makatayo, and there is a sudden drop of sea level, and there is a roaring sound coming from the sea. Kung isa sa mga Medyo creepy yun. yan, na-observe mo, then you have to evacuate immediately to a higher place kung nasa coastal community ka. Para sa GMA Integrated Ayan, mga sangkay. So, yan po ay paparating actually. Kasi hindi naman po talaga natin may iwasan yan. Ang kailangan lang po talaga natin maging ready. Ang mahirap po dito sa paggalaw ng lupa, wala po ditong wala po ditong senyales sa isang araw mga sangkay na halimbawa may low pressure kagaya ng bagyo. Tapos maya-maya may hanging habagat na. Tapos ayun na mga sangkay. Hindi po yan katulad ng mga bagyo na pumapasok na alam po natin na may ganyan. Pero itong paggalaw ng lupa, hindi po natin masasabi yan mga sangkay. Hindi po talaga natin. So, ang kahandaan dyan is dapat, paano ba yung tamang paghahanda? Dapat always laging ready, no? Sa isip natin, yung mga, yung mga building pa naman dito, delikado. Mga sangkay, so 8.3 or 8.2 magnitude ang posibleng tumama sa Metro Manila at any moment. So, ipagdasal po natin ang ating bansa, mga sangkay. Sa Turkey, nangyari na po ito. Ngayon naman, sa taong to, Taiwan. Ang maganda lang sa Taiwan, kahit sobrang lakas, hindi po gaanong nadali. Kasi nga, yung pagpapatayo ng kanilang mga gusali, iningatan po nila at talagang sinunod po nila kung ano ang nakasaad sa tamang proseso, mga sangkay. Ano po ang inyong komento, mga sangkay? Just comment down below. Now, I invite you guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Okay? Ayan po. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. This is me, Sangkay Janjan. God bless everyone.